Everybody say praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 98 verse 2. Praise the Lord. The Lord hath made known his salvation. His righteousness hath he openly showed in the sight of the heathen. Yan. So, pinahayag niya ang kanyang kaligtasan. The Lord hath made known his salvation. His righteousness hath he openly showed in the sight of the heathen. So ito na yung pagpapaalam niya sa kanyang pagliligtas sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. Ang kanyang katuwiran hindi niya ikinubli o hindi niya itinago. Hindi, ito po'y hinayag niya. Hindi lamang sa Israel, hindi lamang doon sa Jerusalem, kundi even in the sight of the heathen. Ibig sabihin yan sa lahat ng mga tao na hindi sakop sa Israel. Hinayag niya rin ang kanyang pagliligtas. Naalaala niyo yung inutusan si King Zedekiah na magpasakop, magpabihag at sasama doon sa Babylonia. Subalit ito'y hindi niya naunawaan, hindi niya naintindihan. Subalit ang Diyos, ang gusto niya na mahayag ang kanyang pagliligtas even among the heathen, even among the Babylonians, among the yung tinatawag na yung mga tao doon sa Babylonia. Chaldeans, kumbaga. Di ba? So, yung hindi sumunod, napahamak. Yung sumunod, pinagpala at ginamit ng Diyos para mahayag ang kanyang pagliligtas. Kaya, ganoon din po sa buhay natin. No? Itong kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na ipinahayag na ng Diyos mula pa noon sa Old Testament, natupad na sa New Testament. Diyan natin mababasa ang fulfillment sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at hanggang ngayon, patuloy nating hinahayag ang kanyang pagliligtas. Patuloy nating hinahayag ang kanyang righteousness. Kasi itong lahat ay matutupad dahil nasulat na yan. Pangako yan ng Diyos. Mapalad tayo, naging kabahagi tayo sa pagpapahayag ng kanyang kaligtasan, sa pagpapahayag ng kanyang katuwiran sa buong mundong ito. Kaya itong lahat ay pawang katuparan po lamang. Ang importante sa buhay natin, nakasali tayo sa mga niligtas. Nakasali tayo sa maghahayag ng kanyang pagliligtas sa ibang mga tao. Kaya atin pong pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo ng lubos na may kasayahan, may kagalakan o may dakilang pagpapasalamat sa Kanya dahil ano yung nakasulat dito sa banal na salita ng Diyos na naging bahagi po tayo, naging saksi po tayo, naging kasama po tayo sa kaligtasan at sa pagpapahayag po nito. Basahin po natin ang Isaiah 45:21 hanggang 23. Praise the Lord. Tell ye and bring them near, yea, let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time? Who hath told it from that time? Have not I the Lord, and there is no God else beside me? A just God and a Savior, there is none beside me. Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, every tongue shall confess. Yan. Sino ang nag-declare from the ancient time? Who had told it from that time? Sino yung nagdeklara? Sino yung nagpahayag? Mula pa sa mga panahon na mga nauna na mga tao noon, ancients kung tawagin. At sino ang nagsalita?
mula sa panahon na yan. Sabi diyan, have not I the Lord? And there is no God else beside me, a just God and a Savior, there is none beside me. Sinalita na yan eh. I declare the end from the beginning, from the ancient time, even the things that are not yet done. Dineclare niya yan. Even His birth, dineclare niya yan. Ang kanyang mission, He declared already. Ang kanyang purpose, He declared already. Kaya, pasalamat tayo sa ating buhay na Diyos. Kabahagi tayo sa paghahayag ng kanyang pagliligtas, ng kanyang righteousness. Hindi kasi, huwag nating maliitin, huwag nating ismulin na naging kasama tayo sa pagpapahayag. Naging mga alagad tayo ng Diyos. Naging mga servants tayo ng Diyos. Kumbaga pa, mga trabahanti tayo, mga workers tayo ng ating buhay na Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo sa paghahayag ng kanyang kaligtasan sa buong mundong ito. Huwag nating gawing light thing. Yung maliitin natin, huwag. That is great privilege. That is great thing na dumating yan sa buhay po natin. Kasi kung tutuusin natin, ay yung mga tao, pag nagtatrabaho sa malaking kumpanya, very proud nilang sinusuot yung kanilang uniforme na may pangalan ng company. Ano pa kaya ang creator of the universe? Naging kabahagi tayo ng kanyang mga pangako, mga sinalita, mga katuparan sa kanyang pangako. At naging kabahagi tayo sa paghahayag ng kanyang pagliligtas. At hindi lamang, kundi naging kasama tayo sa kanyang iniligtas. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, we are sharing the good news, the salvation of God to all people of the world. At the same time, we are saved. Di ba? Di ang ganda-ganda ng ating kalagayan. To God be the glory. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Huwag nating maliitin ito. Atin itong pasalamatan, atin itong ipagtaguyod, ipatuloy, at atin itong mamahalin. Ito po'y ating pagmamalaki sa buong mundong ito, not out of our pride, not out of our arrogancy, but out of our mind and heart. Hindi lang natin pakita sa mga tao, but in the eyes of God, we are so blessed about that. No? Masyado tayong pinagpala ng Diyos. Basahin natin. Isaiah 49 verse 6. Praise the Lord. And he said, it is the light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Yes. Yan ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo na na-restore at na-preserve ang Israel. Magre-raise up siya ng servant para sa tribe of Jacob to restore and preserve Israel. And He will give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Yan na yung si Lord Jesus Christ. At naging kabahagi tayo sa naligtas at maghahayag ng kanyang salvation saan mang dako sa sanglibutang ito. Alam niyo po, nung nahawakan na ni Simeon, no, sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo, ang baby Jesus, anong sinabi niya? Anong lumabas sa kanyang bibig? Basahin natin. Luke 2:30 hanggang 32. Praise the Lord. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel.
Yun na yung fulfillment sa Isaiah 49 verse 6. Nahawakan na mismo ni Simeon, pinahintulot ng Diyos bago siya mag-pass away sa kanyang old age. Nakita niya pa ang tagapagligtas. Mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. Praise the Lord. Fulfilled ang pangako niya. And it was seen by Simeon and by his disciples. At tayo naman, although we do not see him visibly, physically, and yet, para na rin natin siyang nakita because we believe all his words, all his actions, all his examples, naniwala tayo at sinunod natin, in-apply natin, ginawa natin sa ating buhay. Kaya naging kabahagi tayo sa mga iniligtas ng ating Panginoong Diyos. At dadalhin natin ito hanggang sa kaduluduluhan ng mundong ito. Kaya kayo na nandyan sa overseas, it is your privilege to share the salvation of God saan man kayo dadalhin ng ating Panginoong Diyos. Never stop sharing the salvation of God. Huwag na kayong maghintay kung anong hinihintay nyo, as God will give you the opportunity to share regardless what color, regardless what nationality, lalo na yung Canada. Ang Canada kasi, that is multinational people na nagre-reside dyan. Kaya, nung pumunta kami doon minsan, nagsakay kami ng tren. Makita mo, iba-ibang kulay. May itim, merong yellow, merong puti, merong brown, merong pula, red, meron. Iba-iba, sari-sari na. Sabi ko, matindi pala itong Canada. Ito palang bansang ito na dito nakatira ang iba-ibang klaseng nationality. So, pag may opportunity, madikitan mo sila o ma-meet mo sila, anong panimulain mo? Just say hello. Sabi niya, hello din. O kaya, ano bang response nila pag sinabi mo ng hello doon sa kanila? Mag-response yan sila kasi ang mga tao doon friendly. Pag sinabi mo yung hello, how are you? Ay, automatic sasagutin ka niya. I'm fine, thank you. How are you? Too? O, kamusta ka rin? So pag meron kayong conversation, pag kakagat siya sa ihahayag mo ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos, who knows? Hindi natin alam. Kaya, every time, meron tayong chance, opportunity, makashare sa sino man, share it. Huwag mong ikahiya. Yan yung hinahanap natin. Basahin natin yan. Isaiah 52 verse 10. Praise the Lord. The Lord has made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Yes. Ginawa ng Panginoon ang kanyang banal na kamay sa lahat ng mga mata ng lahat ng mga bansa. Lahat ng kaduluduluhan ng lupa makakakita ng pagliligtas ng ating Diyos. So, ibig sabihin yan, with bare holy arm in the eyes of all the nations and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. So, maging kabahagi tayo dyan. No? Maging part na tayo dyan. Saan ka man po nakakarating. Kaya, pag magbasa ako dito sa mga comments, makikita ko yung mga pangalan ng mga children of God. Ito, si Sister Marivic, doon ito sa Auckland or New Zealand.
ibang bansa na yan. Ito sa Singapore. Ito yung mga kapatiran natin sa Singapore. You share the Word of God. Una sa mga amo nyo, sa mga kaibigan nyo. Sino mamamet nyo? Ito sa Russia. Yung mga matandag family. Mga Russia, 3 yan sila dyan. Praise the Lord. Share. Una sa amo ninyo. Sa mga mamet nyo dyan, ng mga kaibigan nyo. Regardless what color. Ganon. Kaimportante. Kaya sa buhay natin, huwag nating i-disregard ang commandment ng ating Panginoong Jesucristo. Pag naligtas ka, pag na-bless ka, ihayag mo, i-share mo. Go to the world, to any places sa sanglibutang ito, saan ka man pahintulot ni Jesus makakarating. Bakit nag-akala ba yan si Sister Marivic makarating ng New Zealand? Hindi. Yung mga matandang family, nagkaisip kaya makarating ng Russia? Hindi. Malayo kaya niya. Karating kaya yan sila, Sister Daisy Gafood, dyan sa Singapore? Hindi nila inakala. Sina Sister Tersing dyan sa Dubai, at lahat pa mga kapatiran natin dyan, yung family ng mga katakutan na dito sa Davao Congregation, sina Brad Bernard, do you think they planned long ago na doon sila mag-re-reside sa panahong ito? Hindi. Sina Brad Beboy, hindi yan nag-akala. Sister Lida, nung naging membro ko yan doon sa Manila noon, never heard yan sa kanya that makakarating siya ng Amerika at doon siya magtagal sa the rest of her life hanggang kailan siya kukunin ng Panginoon. Hindi siya nag-akala. So, tuloy lang yung ating pag-share kasi utos yan ni Lord Jesus Christ. Basahin natin yan. Mark 16:15. Praise the Lord. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yes. Matapos ni Lord Jesus tinuruan, matapos ni Lord Jesus sinanctify, matapos ni Lord Jesus gimold ang kanyang mga workers, ang kanyang mga disciples, anong sinabi niya? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Sa lahat ng klaseng tao, nalalang ng ating buhay na Diyos. I-share mo. Saan ka man naroroon. Yung iba nating kapatiran na sa Japan, sino mag-akala niyan? Sina Sister Chiche Shimodati o Mandagyo Shimodati. Hindi mag-akala yan na doon yan mag-reside at magtrabaho kasama ng kanyang pamilya. Yung iba naman din nasa China. Yan si Sister Joan, anak ni Brother Benito and Sister Delia. Sino mag-akala na magkaroon niya ng husband ng taga doon at doon na siya ngayon? Tapos yung husband niya at first, hindi magpasok dito nung dinala yan dito. Nung nagpa-pray sila na magkaroon sila ng baby at challenge niya pa ang Panginoong Diyos. Kung babae daw ang maging anak ng kanyang misis, maniwala na siya. Di binigay ni Lord Jesus Christ. Sabi ko kay Sister Aying, sabi ko, kumusta na husband mo? Naniwala na siya. Sabi niya, iwan ko dito. Talagang naniwala ba? Sabi ko, sige lang, wag mo lang madaliin. Be patient. Manindigan ka lang, barog ka lang, din kinasing-kasing, padayon ka lang. Yan si Sister Joan. Lagi yung la-live. Praise the Lord. Nagko-cooperate yan dito sa ating mga activities. So, sabihin mo, nagbibigay yan ng happy sharing, nag-share din siya. Lahat ng mga, anong mapakinggan niya dito. Sino magkakala niya? Kung saan tayo idinala ng ating Panginoong Diyos? Sigurado. Hindi mo naman sabihin na yung kasama niya doon sa China, mga alien. Tao din yan, katulad natin. Yung mga na-met ng mga kapatiran natin sa iba't, meron din tayong kapatiran na sa Africa. Nag-online din yan lagi. Huwag mong sabihin ang mga kasamahan mo doon. Taga Mars, nag-migrate dyan. Ang ulo parang malaki yung ganun. Tapos yung chin, napakaliit. Alien nga
Hindi, tao din yan. Itim lang karamihan dyan. Yan, nakasulat naman yan sa Bible. Multiple colors ang tao na nilalang ng Diyos. It depends upon the temperature. Praise the Lord. Nakakita nga ako ng tao na pula. Red talaga. Akala mo nakainom ng beer. Akala mo nakainom ng alak. Akala mo lasing. Hindi. Yan lang yung natural nilang kulay, pula. Para bang nilabasan ng tipdas. Kita nyo yan? Na magpula-pula yung skin. Ganon. Taga ano yun? Taga Ireland. Oo. Irish, kumbaga pa. Ganon ang kulay nila. See? Kaya sa buhay natin, wherever you are, as long as sino yung kasalamuha mo dyan, that is, inibig yan ng Diyos, pinakamatayan yan ng Diyos, kasama yan sa kanyang pangako na ililigtas niya, i-share mo yan. Basahin pa natin. Luke 3:6. Praise the Lord. And all flesh shall see the salvation of God. Yes, dapat. Lahat ng mga laman, lahat ng mga tao makakita sa pagliligtas ng Diyos. Kaya i-pray ninyo, pray natin na power ni Lord Jesus, kahit hindi naman masyado ako marunong mag-English talaga. Pero let's pray na meron din tayong version pang-international. Ibig sabihin yan, what is important na maintindihan din nila. Alam mo kasi yung ibang bansa, hindi sila masyadong particular sa grammar ng English. Ang importante yung maintindihan ka at mag-get nila ang laman ng iyong preaching. That is the most important. Ma-deliver natin sa kanila paano tayo inibig, paano tayo pinakamatayan, paano tayo niya tinuruan ng daan ng katuwiran. So, i-pray natin yan by the grace of God. Kaya tuwing linggo, meron nang mag-chat sa akin, Pastor Chit, do not forget Taglish. Bakit? Meron siyang husband na Chinese, Malaysian national. Hindi gaanong makakaintindi ng Tagalog. Makakaintindi man, pero hindi lahat. So kaya, nagre-request siya ng Taglish. Yan si Brother George, the husband of Sister April. Kaya, nagsisikap din tayo para naman sila makarating. Si Pastor Tam, bago lang nag-post, meron siyang na-sharean na, I think, puti. Taga doon sa London, hindi ko alam, hindi ko pa kabisado kung ano talaga ang national. Hindi naman lahat puti. Englishman. Meron ding puti na American, meron ding Canadian, meron ding Ireland, meron ding German, depende yan. So, di ba? Saan man tayo gamitin ng Diyos? Basahin pa natin. Romans 10:18. Praise the Lord. But I say, have they not heard? Yes, verily their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Yes. Hindi ba nila narinig? Opo, sa totoo lang. Naglanog-lanog, nakarating doon sa lahat ng lupa ang kanilang salita, doon sa kaduluduluhan ng mundo. Ano yung salita na yun? Word of God that bringeth salvation. Kasi pagkatapos ma-propagate ang kanyang gospel, kasi this is the last sign of the end of the world. And this gospel of the kingdom will be preached unto the whole world as a witness unto all nations, and the end shall come. So ano na ang next natin? Maghihintay na tayo sa pagbabalik ni Lord Jesus. Lahat ng mga tao will be waiting for the redemption of our bodies. Resurrection. Kaya mapalad yung mga tao na nabigyan ng kanyang banal na salita, naniwala at sumunod sa kabanalan. Bakit? Last verse. Titus 2:13. Praise the Lord. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yes.
Yan yung ating gagawin after we propagate the gospel of God in the entire world. It doesn't matter how long, no? Yung ating lifespan, kung hanggang saan lang tayo gagamitin ni Jesus, merong magpapatuloy niyan. Merong magpropagate niyan. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yan yung ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Siya lang nag-iisa. Kaya, to God be the glory. We must be thankful because the Lord hath made known His salvation. His righteousness hath He openly showed in the sight of the heathen. At ito na rin yung ginagawa natin. Kaya tulungan niyo ako mag-propagate ng kanyang gospel. Mag-post kayo ng mag-post dyan sa FB sa gospel of the Lord. Huwag yung hugot ng mundo na makalaman, masanglibutan. You are wasting your time. You are wasting your moments. Hindi yan makapakinabang. Let us promote the gospel of God. Let us propagate His word. Praise the Lord. Para mga tao sa sanglibutang ito, they could read, they could hear, and love the Lord to obey His commandments. Kaya malapit na ang ating pag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. It is fulfilled already. And ang ginagawa na lang natin, we repeat the sounding joy. No? Binabalik lang natin itong good news, binabalik lang natin ito. Para ang mga tao, yung hindi pa nakarinig, nakakaalam din sila. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.